Hello, hello, magandang buhay. So, ipakikita ko sa inyo kung paano yung proseso ng ginagawa sa dates. Ayan, kung kayo yung mga naandito sa Middle East, familiar kayo sa dates. At nakikita nyo, bumunga na ang aking dates, ang nag-iisang puno na inaalagaan ko. Ayan. So, actually, nag-i-start siya na bumulaklak around December, month of December. So, bumubulaklak na siya, tapos magkakaroon na siya ng maliliit na bunga, tapos dire-diretso yun. So, intayin lang nating mahinog ang dates. Actually, maraming variety ang dates. Meron yang kulay dilaw, merong maliit lang na bilog na pagkadilaw, merong medyo mahaba, may mapula, may ma-orange. Iba-iba rin siyang variety. So, ito ay isa sa masarap. Ito ng inaalagaan kong puno. Kasi, isa siya sa masarap na uri ng dates. Siya yung kulay dilaw na maliliit lang. Hindi siya mahahaba. So, nakikita nyo, ayan, dumidilaw na. Unti-unti nang dumidilaw ang ating dates. So, ang harvesting time ng dates is around last week of June hanggang August. Kasi yun yung mainit na buwan dito sa Oman, dito sa Middle East. Ayan, so yung harvesting time kasi gusto ng dates ang mainit na panahon. Ayan na nga po at tayo ay namimitas na ng dates. Noong una, akala ko yung dates, buwig-buwig yan parang saging, di ba? Buwig-buwig. Akala ko tinitiba o inaano na sabay-sabay. Yung aanhin mo lang. Hindi pala. Kasi yung dates pala, isa-isang kinukuha. So, pag nakita mo nang meron ng kaunting dots or kaunting parte na hinog, kukuhanin mo na yun at yun yung ratap. Yun yung ratap na tinatawag. Tapos, ayan, makikita nyo, ganyan yung may nahinog na, merong kaunti lang, isinosort out namin yan. Isusort out namin yan kapag ano nyo, yung merong hinog na yung ibang parte, yung iba hindi pa. So, inihihiwalay namin sa overripe na talaga at saka yung manibalang pa lang. So, ayan, kung nakikita nyo, pandalasan na kami. Minsan, ang dami yan. Minsan, 5, 7 ganyan, no? Kararami ang nakukuha. So, ihihiwala yon at yun ay kinakain ng ganun. Inihihiwala yung ratap na yan. So, medyo matamis na malutong kasi manibalang pa nga lang siya. Tapos, start ng June hanggang August, halos araw-araw dumadating na dates kasi may farm ng dates namin dito. Yung mother ng amo ko. Pero sa bahay, loob ng bahay, isa lang yun, yung puno namin. Yung pinamitasan ko kanina. So, kapag na-sort out na, yung manibalang palang kakainin ganun. Tapos yung mga overripe na, yung malalang hinog, ibinibilad na namin yan. So, ayan, tanyo, ang bakuran ni Lola. Aning screen, bilaran ng dates. Ayan, buong brand niya, doon sa backside ng kanya. Puro ganyan, puro mga bakal na ganyan, bilaran talaga ng. So, kapag natuyo na, syempre, pag ibibilad natin yan, medyo bot pa lang siya, pero hinog siya. So, kapag ibilad natin yan, dates na yan, dry na siya. Ayan. Kung makikita nyo, dami talaga. Grabe, Pag dry na yan, dates na yan, yung ibinalad natin, siguro, kapag sobrang init, yung sobrang init ng 40, 45, 50 to degrees, kailangan lang natin ng 2 or 3 days. So, ayan, kapag natuyo na, nililig namin uli yan, tapos huhugasan. Kasi syempre, hindi na iwasan, nakabilad, may alikabok, alam nyo naman dito, may mga buhangin, nagsa-sandstorm kami. So, huhugasan yan. Kapag nahugasan na yan, ibibilad lang uli namin yan ng half day, kalahating araw lang, para lang mawala yung tubig. At pagkatapos, papakin na namin yan, katulad na nakikita nyo. At ipipreserve namin yan. After that, talagay sa freezer. At isang buong taon hanggang Ramadan, hanggang sa bumunga uli ang date na aming kakainin.